Dalawang araw na nawala nung Adyes ng Enero ang magkapatid na Lenlen at Jepoy. Tanda ni Lenlen, dinala sila sa isang bahay sa may Diliman, pero hindi niya alam ang eksaktong address. Mabuti na lang at naalala pa ng bata kung saan sila idinaan ng mga umunoy kumuha sa kanila. Konti na lang. Konti na lang? Saan? May tutulong ka? Sige. Nakadalawang ikot kami sakaling patungo sa dinaanan noon ni na Lenlen sa kamay ng mga umano'y estrangherong sinamahan nila. Mga bahay na yan, lagpas yan, lalagpasan. Oo, kita ko yun eh. Naglalakad ay nag-ano ako yun eh. Hanggang sa... Pag nakita ko na. Ngunit mag-iisang oras na, hindi pa rin namin makita ang lugar. Kaya't bumalik na lang muna kami sa barangay kung saan nagpa-blatter ang ina ni na Lenlen at Jepoy. Bumalik kami sa barangay Payatas para suriin ang blatter. Baka may lead kaming makuha mula dito. Yung blatter sa baba. Sino hong nangasiwa dun sa blatter? Yung ano po dyan, yung deputize po sa iyo pa. May desk kayo doon, desk. Yung nawawala kasi itong dalawang bata, nawala ako for 2 days. Pinablatter ko sa barangay. January 12, oh. Ngunit parang mamalasin pa kami. Wala daw ang blatter sa kanilang logbook. Wala ako. Hanap kayo ng hanap, kung hindi naman nag-blatter dito ang mga yan, wala kayong makikita talaga. Baka ibang riniportan nila. Nagtulong-tulong na ang mga tanod sa paghahanap. Ang kanilang nakita, hindi blatter kung kailan nawala ang mga bata, kundi kailan sila natagpuan. So, 12 binalik. Adyes po naka-blatter. At may bonus pa. Nakalista kung sino ang nagsauli kina Lenlen at Jepoy sa barangay. Isang nagngangalang Jaime Mabalyo ang nagdala sa mga bata sa barangay. Pirmado ni Mabalyo ito at nakasulat rin ang telephone number niya. Sa isip namin, kapag natunto namin si Mabalyo, malamang ay maipaliwanag niya kung saan at paano napasa kamay niya ang dalawang bata. Paano ba punta dyan? Muli naming inikot ang dalawang bata. Ayun o, yung doon. Yung nakita mo yung mataas tapos may payong sa tuktok. Ayun o, doon yun eh. Ayun o. Dito na natandaan ni Lenlen ang eksaktong bahay kung saan sila dinala ng mga kumuha sa kanila. Tinawagan namin ang telepono ni Mabalyo at napag-alaman namin na ang numerong binigay ay telepono ng Barangay Hall ng Barangay Holy Spirit, di kalayuan sa Payatas. At wala daw silang kilalang Jaime Mabalyo. Upang makasiguro, kinatok na namin ang bahay na itinuro ng mga bata. Tao po! Gandang hapon ba ito? Hapon po. Ako po si Ana. Nandiyan po... Isang lalaki ang kumausap sa aming kasamahan. Kakalipat lamang daw nila. 2 lamang silang nakatira doon. Pinuntahan namin ang Barangay Holy Spirit para tiyakin kung sino nga ba si Jaime Mabalyo. Masusing inisa-isa ang mga residenteng nakalista. Sa wakas, lumabas ang pangalan ni Mabalyo sa computer. Kahina-hinala ang ibinigay na address dahil ito din ang kalye na itinuro ng mga bata. Kung saan kami nanggaling kani-kanina. Po. Meron na po kong tatanungin. Ayan po, di ba kayo po ba to? Yan. Ako yan. Kayo po ba yung nakahanap ng batang yan?
Saan niyo po nakita? Diyan yung anak ko nakakita, yung seal dyan sa may seal. Alam niyo sa panahon na ito, kung nagmamagandang loob ka, ikaw pa ngayon ang babalik na rin.